Gumaling. Amen. Gusto niyo bang gumaling? Amen. Amen. Alam niyo, lahat tayo ay may dinadamdam. Iba-iba lang yung klase ng mga problema sa buhay natin. Iba-iba yung may ibang tao na may karamdaman sila, may mga problema, may mga emotion problem. Pero ang pinaka-sakit talaga ng isang tao, lahat tayo ay isang makasalanan. Nung panahon na iyon, wala pang isang tao na magpapagaling sa lahat ng karamdaman. Kaya nga dumating ang ating Panginoong Jesucristo para ang lahat ng mga karamdaman ay palayain sa kanilang sakit. Kaya nga nung pumunta siya doon sa portiko ni Solomon, nakita niya yung isang tao na 38 years na siyang may karamdaman. Biruin niyo yun, 38 years na may karamdaman yung tao na yun. Kung tayo may cancer tayo, titiisin natin yung more than 38 years. Ang sakit nun, di ba? Kaya nga yung hope nila, doon, pumunta silang lahat doon. Iisa lang ang hope nila. Magpapaligsahan sila para doon sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Nung makita ng ating Panginoong Jesucristo yung tao na yun, ang sabi niya, gusto mo bang gumaling? Ang sabi niya doon. Ang sagot naman ng isang paralitiko, Panginoon, papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Yun ang sagot niya. Diba? Yung time na yun, kapag yung dun sa portiko ni Solomon, kapag bumaba na yung anghel, ginalaw yung tubig na yun, magpapaligsahan silang lahat. Isipin nyo mabuti, kung isipin natin mabuti, yung bulag. Kapag alam niya, narinig na niya, nagsigawan yung mga tao, yung bulag, gagawin niya ang lahat. Bahala, basta tatakbo lang siya. Mauntog man siya sa mga poste. Okay lang. Talagang tatakbo talaga siya para gumaling. Yun ang pag-asa niya eh. Wala akong pake kahit mauntog pa ako sa mga posting niya basta makarating ako doon sa tubig. Eh yung pilay, kaya niya tumakbo. Ganyan-ganyan no. Kaya niya. O yung paralitiko, wala siyang pag-asa. Pero andun siya, umaasa pa rin siya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Na darating ang panahon, maubos lahat ng mga yan, at ako na lang matitira, at wala na akong kakompetensya. Pero dumating ang Panginoong Jesucristo. Nandun siya. Maraming may sakit, pero ang ating Panginoon lumapit sa Kanya. Sa Kanya siya lumapit. Tinanong siya ng Panginoong Jesucristo. At sabi niya, gusto mo bang gumaling? Natural, gusto kong gumaling. Yun ang kagustuhan niya. Kaya nga, sabi niya, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, katulad ng isang taong may paralitiko, iniisip natin na minsan wala nang pag-asa sa buhay na ito. Hopeless na tayo sa mundong ito. Pero, kung iisipin lang natin, tayo'y mga Kristiyano na, alam natin na may Panginoon. Masasabi ba natin na wala nang pag-asa? Hindi. Noong time na yun, yung paralitiko, hindi pa niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Biruin nyo, hindi niya kilala ang Panginoon, pero nanampalataya siya. Nagagaling siya kapag sinabi niya, tumayo ka. Faith, napakalaki ng pananampalataya. Pero tayo mga mananampalataya, kilala mo na ang Panginoong Jesucristo, alam mo ang salita niya, pero wala tayong pananampalataya. Napakaliit pa rin ang pananampalataya natin. Ibinigay na sa atin lahat ng salita ng ating Panginoon. Mga pangako na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pero still, wala pa rin tayong pananampalataya. Anong ginagawa ng tao sa mundong ito? Gagawa siya ng paraan. Masolusyonan lang ang problema niya. Ganun ang ginagawa ng tao. Pero masasabi ko, sa mundong ito ay walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa mundong ito. Habang buhay na daranasin ng tao ang problema. Kailan natuto ang tao sa problema? Nagkaroon siya ng problema ngayon, darating ang ilang buwan, ganun ulit ang problema. Hindi natututo ang tao sa problema. Dahil kung natuto ang tao sa problema, hindi na maulit ang problema. Kaya nga paulit-ulit ang problema kasi nga hindi natututo ang tao sa problema. Kaya nga dito sa ating titengin, gusto mo bang gumaling? Maraming tao na gustong gumaling. Sabi ng ating Panginoon, kung tatanungin kayo ng ating Panginoong Jesucristo ngayon, gusto mo bang gumaling sa iyong stress?
Gusto mo bang mawala ang iyong anxiety? Gusto mo bang mawala ang iyong kasalanan? Gusto mo bang gumaling sa iyong karamdaman? Gusto mo bang gumaling sa lahat ng iyong mga problema? Gusto mo bang gumaling sa kasalanan, ng kahalayan, ng hilig na laman? Gusto mo bang gumaling sa pagiging alipin ng mga demonyo, sa pagiging alipin ng social media? Gusto mo bang gumaling sa lahat ng mga pagpapahirap na dinaranas mo ngayon? Lahat tayo gusto natin gumaling. Kapag tinanong tayo ng ating Panginoon, anong isasagot natin? Opo, Panginoon, gusto ko pong gumaling. Ang isasagot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Bumangon ka. Bumangon ka. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, huwag ka lang umiyak sa iyong mga problema. Huwag mo lang iyakan ang problema. Madalas umiiyak tayo sa mga problema, umiiyak tayo sa lahat ng stress natin. Huwag niyo sayangin ang luha ninyo sa walang kwentang problema. Bakit mo iniiyakan ang problema? Binibigyan ka nga ng problema, tapos iyakan mo ang problema. Pagtatawanan ka lang ng problema, lalo ko pang bibigay yung mga problema sa iyo. Ganyan ang trabaho ng problema. Kaya nga tinawag siyang problema, para magbigay sa iyo ng malaking problema, tapos iiyakan mo lang ang problema. Ano, maawa sa iyo ang problema? Hindi. Hindi maawa sa iyo ang problema. Kaya huwag niyong sayangin ang iyong luha sa mga problema. Ang gawin niyo, sabi ng ating Panginoon, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Ibig sabihin, manampalataya ka lang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang gawin mo, yung pag-iyak mo, umiyak ka sa ating Panginoong Jesucristo. Doon ka, umiyak ng umiyak ng umiyak. Tignan ninyo, yung paralitiko, akala niya wala ng pag-asa. Pero tayo, binigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng pag-asa na gumaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Ginawa yan ng ating Panginoon dahil alam niya na mahal niya tayo. Alam niya na hindi natin kayang gawin ang lahat ng ito. Kaya nga ang ating Panginoon, kahit na ini-ignore pa rin natin siya, nandiyan pa rin yan sa tabi natin. Hinihintay lang tayo ng ating Panginoon na tumawag ka sa Kanya. Hinihintay lang na sabihin mo, Lord, hindi ko na kaya. Pero ang tao, kaya pa yan. Tawagan mo si ano. Kausapin mo siya. Doon ka mangutang. Ganon tayo. Diba? Hanggat may pagkakataon, hanggat may paraan, gagawa ng paraan. Ba't di kayo tumawag sa Panginoon? Ang Panginoon ay napakayaman. Kapag wala kang pera, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung kailangan mo, hindi pera. Kung ano lang kailangan. Alam nyo, nung time na anniversary namin ng asawa ko, umiiyak kaming dalawa. Wala kaming handa. Anniversary namin. Sabi namin, umiiyak kami. Lord, maawa kayo sa amin. Gusto kong magkaroon ng cake, mag-blow. Alam nyo, maya-maya, may kumatok sa pintuan. May dalang cake. Sabi niya, napadaan lang ako sa bakery. Naisip ko na bilang kita ng cake. Umiyak to. Hindi mo ba alam, anniversary namin. Humihiling kami sa Panginoon na bigyan kami ng cake sa araw ng anniversary ngayong araw. Nakikita ng Panginoon. God provided. Amen. Alam ng Panginoon yan. Bakit ka mai-stress sa lahat ng bagay kung may Panginoon ka naman pala? Amen. Tumawag ka sa iyong Panginoon. Pero ang tao, ang dami niyang Panginoon eh. Panginoon ng kaibigan. Mga pera. Social media. Ang daming Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Walang ibang Panginoon kundi ako lang. Isipin niyo mabuti, ang Panginoon lang, ang isang Panginoon. Walang ibang Panginoon, pero ang dami ng Panginoon ng tao. Kaya nga ang tao nahihirapan sa buhay. Kasi nga, hindi niya pinaniniwalaan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ibigay niyo sa akin kung kayo man may kabigatan. Bibigyan ko kayo ng pamatok na magaan. Pero hindi niya pinangako na alisin niya ang problema ninyo. Pagagaanin niya lang ang pamatok na ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, ako pa rin na magdadala niyan. Pero, kasama kita. Ako ang magko-control. Katulad ng isang kalabaw. Kapag nilagay mo yung pamatok sa kanyang ikaw yung may control sa kanya. Ganon din ang Panginoon. Pag binigay sa inyo ng pamatok na yan, ang Panginoon magko-control sa inyo. Amen.
Hindi kayo ang magkokontrol sa buhay niyo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay namatay para tayo ngayon ay hindi na mamuhay sa ating sarili, kundi mamuhay tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ibig sabihin, tayo'y tinubos na ng ating Panginoon, wala na tayong karapatan sa ating buhay. Mapalad tayo dahil tinubos tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Ginawa yun ng ating Panginoon. Ginawa yun ng ating Panginoon dahil alam ng ating Panginoon na mapupunta tayo sa impyerno. Ginawa yun ng ating Panginoon dahil totoo ang pagmamahal niya para sa atin. Dapat alam natin yan. Dapat alam natin kung paano natin ipaparamdam sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Hindi lang yung mahal natin ng ating Panginoon dahil pinagpapala tayo. Diyan natin makikita yung tunay na pananampalataya ng isang tao. Kapag siya'y naghihirap na, kapag siya'y lugmok na, kanino siya tatawag? Sino ang aasahan niya? Ang Panginoon ba o mga bagay sa mundong ito o sa libutan? Kaya nga ating Panginoon, laging bukas ang kanyang palad para sa atin. Hinihintay lang tayong tumawag. Ang ating Panginoon ay Ama. Hindi lang siya Diyos, kundi Ama. Kapag siya'y Ama, ibinibigay ng Ama ang pangangailangan ng kanyang anak. Kapag ikaw ay may problema, nagiging kaibigan niya rin tayo. Kapag ikaw ay may problema, maaari kang magsalita sa ating Panginoon. Dadamahin ka ng ating Panginoon. Ganun ang ating Panginoon. Lahat ay nasa Kanya na, all around ang ating Panginoon. Kahit na hinanakit pang sabihin mo sa Panginoon, i-accept niya yan. Kasi nga, yan ang damdamin mo, pero papakinggan ka pa rin ng ating Panginoon. Negative man yan o positive ang sinasabi mo sa Panginoon, papakinggan ka ng ating Panginoon kasi still, ang ating Panginoon ay Panginoon pa rin. Amen. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen. Ang tao lang ang nagbabago. Paulit-ulit na nagbabago ang tao. Paulit-ulit lang siya. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Pagkakataon para tayo gumaling. Hindi sa mga karamdaman na ito, kundi sa kasalanan. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga bumangon tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Kung tayo may dinadamdam, humingi ka sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya. Baka may karamdaman ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, baka ako'y nagkasala sa iyo, kaya ako'y dumaranas ng ganito. Patawarin mo. Kaya nga ano sabi ng Panginoong Yesus? Sa isang paralitiko, sabi niya, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa pa ng kasalanan at baka masahol pa yan ang mangyayari sa iyo. So tayo, lahat tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Pero ang tao paulit-ulit pa rin sa pagkakasala. Paulit-ulit siya sa paggawa ng kasalanan. Kaya ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Baka mas masahol pa riyan. Kaya isipin nyo mabuti, tignan nyo ang buhay ninyo. Mananalangin ka sa Panginoon, pero babalik ka rin sa kasalanan. Ano mangyayari sa iyo? Mas malala pa ang mga problemang dumarating sa buhay nyo. Kaya, ang tao, sinasabi nila, mga Christian, ano sabi nila? Pagsubok lang to. Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Huwag niyong sasabihin na pagsubok lang yan. Huwag niyong itago ang kasalanan na ginagawa ninyo, tapos sasabihin niyo pagsubok lang yan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung pagsubok, kundi palo ng Panginoon yan. Huwag niyong sasabihin na pagsubok lang ng Panginoon to, pero sa kabila nun, gumawa ka ng kasalanan. Sasabihin mo sa Panginoon, pagsubok lang to. Tinatago mo yung kasalanan na ginawa mo sa harapan ng Panginoon. Madalas kasi ang Kristiyano, sinasabi niya kapag nahihirapan na siya, pagsubok lang sa atin ng Panginoon to. Pero hindi niya na-realize na pinapalo na pala siya ng ating Panginoon. Palo yan ng Panginoon para magising ka. Para magsisi ka sa iyong kasalanan. Paano mo sasabihin pagsubok yan ng Panginoon? Sabihin natin na tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Tapos sasabihin mo, Panginoon, ba't ang hirap ng buhay namin? Siguro pagsubok lang to. Hindi yan pagsubok, tamad yan. Pagkatamad lang yan. Sasabihin mo, Lord, ba't nahihirapan kami sa buhay? Dami namang utang. Hindi yung pagsubok. Naging maluho ka lang. Yan isang kasalanan. Dapat mo ma-realize ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Huwag mo lagi sasabihin na pagsubok lang yan, pagsubok lang yan. Pero isipin mo, kung yan ba'y pagsubok talaga o pagpapalo sa iyo ng Panginoon. Kung nais mong gumaling sa lahat ng mga problema mo, lumapit ka sa ating Panginoon, sabihin mo. Kung ano ang nararamdaman mo, sabihin mo ang lahat ng nasa puso mo.
Alam ng Panginoon kung anong nasa puso mo. Lahat ng yan ay alam niya. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Wala tayong maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating Panginoon, para sa Kanya, nangako ang ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng pangako. Anong pangako ng ating Panginoon sa John 14? Sabi niya dito, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. So, ibinigay na sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pangalan. Ang sabi niya, kung hihiling kayo sa anuman, sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Sinabi yan sa John 14. So, hawak natin yung pangako ng ating Panginoon, pero bakit hindi pa natin ginagawa? Tawagin mo si kumpare, ang daming pangalan. Binigay na nga sa iyo ang pangalan ng ating Panginoong Yesukristo, pero ibang pangalan pa rin ang tinatawag ninyo. Ibang Diyos, ibig sabihin. Hindi ang ating Panginoong Yesukristo ang tinatawag ninyo. Una sa lahat, ang tawagin ninyo ang Panginoon. Amen. Kami ng aking asawa, kapag may problema, una, mag-uusap kami. Pag-uusapan namin, pagdasal natin, pag-pray natin yan, bago natin i-share sa mga ibang tao. Unahin muna ang Panginoon bago ang ibang tao. Walang makakalabas ng problema, ang Panginoon muna. Dapat ganoon. Una lagi ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, seek ye first God. Unahin mo muna ang Panginoon bago ang ibang tao. Huwag niyong yung problema ninyo, huwag niyong i-share sa social media. Para lang makakuha kayo ng simpatsya. Ang simpatsya ay kunin niyo sa Panginoon. Sa Panginoon yung kayo lumapit. Dahil may Panginoon ay binigay sa inyo. Binigay na ang pangalang Yesukristo. Ang Panginoong Yesukristo lang ang dapat ninyong sambahin. Amen. Siya lamang ang Panginoon na totoo at tapat na nagmamahal sa inyo. Amen. Kahit napakinggan kayo ng mga kaibigan nyo, hindi totoo yung mga yan. Papakinggan na kayo mamaya, ichichismis na kayo. Magsasabi na sila ng masama laban sa inyo. Ganyan ang tao. Kapag nakikita nila na mali ang ginagawa ninyo, mali din ang ipagkakalat nila sa inyo. Pero sa Panginoon, pag nagsalita ka sa Panginoon, solusyon ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Katugunan sa iyong panalangin. Kaya tumawag ka lang sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, nung makababa, ito yung example na ibinibigay ko sa iyo. Nung makababa ang ating Panginoong Yesukristo mula sa bundok, doon sinundan siya ng napakaraming tao. Naghahabulan ng mga tao na may karamdaman. Ang sabi ng isang may ketongin, lumapit sa kanya. Lumapit sa kanya, may ketongin. Lumuhod dito sa harapan niya. Anong ginawa niya? Nakiusap siya, Panginoon, kung nais po ninyo ako mapagaling at magawang malinis. Nakiusap ang may ketong. Nung panahon na yun, wala pang nakakapagpagaling sa mga may ketong. Anong sabi ng Panginoon? Hinawakan niya ito. Tinayo niya. Ang ating Panginoong Yesukristo na nag-abot ng kamay para lang ibangon yung may ketong. Sabi niya, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. Sa Panginoon, walang hindi. Basta kalooban niya, oo lang oo ang Panginoon. Kapag nakikita niya sincerity ka at nagpakumbaba at lumuluhod sa harapan ng ating Panginoon, oo, nais kong gumaling ka. Amen. Nais kong gumaling ka. Kaya nga yung may ketong, agad-agad, luminis at gumaling ang kanyang karamdaman. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Sa palagay niyo ba, kapag sinabihin niyo yung problema niyo sa kaibigan niyo, masusolusyonan agad yan? Hindi. Pero pagdating sa Panginoon, kapag nagsabi ka ng problema, sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan sa iyong mga problema. Tutulungan ka niya. Kahit na may problema ka, mararamdam mo napakagaan lang. Kasi nga, payapa ang puso mo, kasama mo ang Panginoon. Amen. Hindi ka na nag-iisa. Kaya huwag kang magsulo sa iyong problema. Huwag kang umiyak nang umiyak na nagsusulo ka sa iyong problema. Ang Panginoon, sumisigaw sa iyo, hindi mo lang siya marinig. Narito ako, anak. 2,000 years ago, nandito na ako. Nag-alay ako ng buhay para sa iyo. Pero hanggang ngayon, sarado pa rin ang tenga mo. Sa iba mo, ibinabaling ang pandinig mo. Ang dami kong pinagaling. Yung bulag pinagaling ko sa kanyang karamdaman para makita niya ako. Yung bingi, para marinig niya ako. Yung piri, para may pahayag niya kung sino ako. Yung tao na matigas ang puso, pinalambot ko nang sa gayon. Tanggapin niya ako. Pero still, sinarado mo lahat sa iyo. Kaya hindi mo ako marinig.
Nandito na ako, sabi ng ating Panginoon. Mapalad ang taong nananampalataya kahit hindi niya ako nakikita. Amen. Mapalad ang isang tao na yun. Still, sarado pa rin ang puso natin. Buksan ninyo ang puso ninyo. Huwag ninyong patigasin ang puso ninyo sa harapan ng Panginoon. Huwag ninyong patigasin. Kaya nga kapag dumating yung time na tanungin kayo ng Panginoon, kapag dumating yung time na lumapit sa iyong Panginoon, yes Lord, gusto ko nang gumaling. Gusto ko na lumaya sa stress ko, sa anxiety ko, sa kasalanan ito. Gusto ko nang gumaling, lumaya sa lahat. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, oo, nais kitang gumaling. Ganun ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, ayaw niya na nahihirapan ang kanyang mga anak. Ayaw niya kayong maghirap sa mga problema na dinaranas ninyo. Dahil alam niyo kung bakit? Ang problemang iyan, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Ang mga problemang yan ay binigay sa inyo ng demonyo. Dahil na rin sa hindi niyo pakikinig sa salita ng Diyos. Marami tayong mga ginagawang mga bagay na pinagmumula ng pagkakasala. Isa na riyan na hindi pamumuhay sa salita ng Diyos. Nagkakasala tayo dahil hindi natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Nagkakasala tayo na hindi natin namamalayan dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin alam ang lahat ng mga ginagawa natin. Ang alam lang natin, tayo isang Kristiyano. Maliligtas tayo kapag nagsimba tayo. Tayo isang Kristiyano kapag nagbigay tayo ng offering, maliligtas na tayo. Tayo maliligtas kapag naging mabuti tayo. Ganun ang pananaw ng Kristiyano. Pero pagdating sa standard ng ating Panginoong Jesucristo, ang standard niya ay ang pamumuhay sa salita ng Diyos. Huwag natin sabihin napakahirap mamuhay sa salita ng Diyos. Huwag natin sabihin na ganoon. Oo, mahirap, pero andyan ang Panginoon. Kaya nga sinabi niya, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo upang paalalahanan kayo sa salita na ibinigay ko na sa inyo. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang problema, wala sa tao ang Espiritu Santo. Paano niya maririnig ang salita ng Diyos kung wala sa kanyang Espiritu Santo? Every Sunday lang nagsisimba. Hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nagdarasal. Pagdating ng linggo, andyan siya nakaupo pero wala pa rin sa puso niya ang pinapakinggan niya. Paano ka maliligtas? Kung sa pamagitan ng Espiritu Santo ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, kung wala sa iyong Espiritu Santo, paano ka mabubuhay? Isa kang tao na naglalakad na isang patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa harapan ng ating Panginoon, para makamtan natin ang banal na Espiritu Santo, una sa lahat, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Upang sumaatin ang Espiritu Santo. Kaya nga, kapag dumating ang pagkakataon na binibigay sa ating Panginoon, huwag natin itong tanggihan. Huwag natin tanggihan ang ating Panginoon. Magdasal tayo. Humingi tayo ng tawad. Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kahit marami tayong problema, sasaatin ang kapayapaan. Amen. Kapayapaan ay binibigay ng ating Panginoon. Sabi nga niya, hindi kapayapaan na sa libutan ang ibinibigay ko sa inyo, kundi kapayapaan mula sa puso niyo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kaya nga ang tao na namumuhay sa hilid ng laman, walang kapayapaan, kundi kamatayan ang meron sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi niyo mapapahaba ang buhay niyo sa loob ng isang oras ng inyong pag-aalala. Mas iiksi pa ang buhay niyo sa pag-aalala ninyo. Tignan ninyo ang damo, sabi niya. Ang damo, naratnan siya na okay siya ngayon, mamaya, iyaano na siya sa apoy. Ganon din ang tao. Ang tao, buhay ka ngayon, mamaya, patay ka na. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Mamaya, baka mapunta ka na sa impyerno, panggahatong ka na sa impyerno. Kasi nga, wala kang faith. Alalahanin lang, napakarami mong problem. Tingnan niyo yung paralitiko. More than 38 years, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalan ng pag-asa, 38 years. Kayo na, normal. Problema niyo lang, pera, asawa, mga anak. Ganyan lang ang problema. Pero yung paralitiko, problema niya kung paano siya makakasulong doon dahil hindi siya makagalaw, hindi siya gumagalaw. Yun ang problema niya. Pero, still, may faith siya. Hindi siya nawalang pag-asa. Sa kwentong ito,
Magpapakita lamang na kung paano tayo magtitiis ng hirap, kung paano tayo makakapunta ng langit. Pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, na makita ka niya na still, may faith ka pa rin, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Pero sinasabi rin ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay hindi lamang sa simula, kundi sa wakas, hanggang sa dulo. Mula umpisa na tinanggap mo ang ating Panginoon, tumatakbo ka na sa takbuhan ng karera, ng pananampalataya. So, saan ka nakakita na nakikipagkarera na tumigil at bumalik para kunin yung tubig, iinom lang ako. Saglit lang. Hindi ka hihintayin ng kalaban mo. Lahat tayo may karera sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo, iisa ang layunin natin, makapunta tayo sa finish line. Amen. Lahat tayo, yan din ang ninanais ng ating Panginoon, na tayo'y makaharap sa Kanyang presensya. Amen. Yun ang layunin natin sa buhay natin dito sa mundong ito. Hindi tayo nandito para tayo dumanas ng hirap. Ang mundong ito, tandaan ninyo, ang mundong ito ay walang kapayapaan. Dahil ang mundong ito, ang may ari ng mundong ito na nag-ooperate sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, ang demonyo. Ang Panginoon nandyan lang. Nandyan lang para kayo ay subukin sa inyong pananampalataya. Kung kanino kayo tatawag. Ang Panginoon nakamatsyad lang sa inyo. Nakatingin lang sa iyo ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mahal kayo ng ating Panginoon. Biruin nyo, yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, napakalaki. Isipin nyo mabuti. Isang ama na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak 2,000 years ago. 2,000 years ago, ibinigay, unay pinangako niya ang kanyang anak. Ang sabi niya, isusugo ko ang aking anak. Pero, nung magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi dito na ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan siya sa piling natin. Ipinakita niya kung ano yung tunay na kagandahang loob na tunay na magka-Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, naparito siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Tinubos niya tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Tinubos niya tayo sa kamatayan sa impyerno. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran, pero ginawa yun ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Hindi natin hiniling sa ating Panginoon na isugo niya kanyang anak, pero ginawa yun ng ating Panginoon upang patunayan niya na kung paano niya tayo kamahal. Sinasabi nga sa Isaiah 53, verse 5-6, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Ang ating Panginoong Jesucristo, isipin niyo mabuti kung paano siya nasugat. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kung alam niyo lang ang The Passion of Christ, kung napanood niyo ng The Passion of Christ, ito yung sinasabi ng Isaiah. Dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa mga pahirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tulad ng tupang nagkakanya-kanya ng lakad. Tayong lahat ay walang kinikilalang Diyos, pero isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng isang pastol. Pero ang sabi niya, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparasang tayo ang dapat tumanggap. Tayo dapat ang tatanggap ng kaparusahan papuntang impyerno. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi. Mahal ko ang lahat ng nilikha ko. Ang anak ko ang isusugo ko para sa kanya. Amen. Ang bawat isa sa inyo, tinanggap ninyo ang kapatawaran ng kasalanan. Nasa inyo ang dugo at laman ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap ninyo ang kapatawaran na iyon. Dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Kaya huwag niyong isipin. Huwag niyong isipin na pinapabayaan kayo ng ating Panginoon dahil lamang sa mga problema dinaranas ninyo. Hindi ganoon. 2,000 years ago, naparito ng Panginoon. Inuna na niya yung pagmamahal niya para sa iyo. Hindi mo lang maramdaman. Kasi nga, hindi mo ina-accept sa puso mo yung ating Panginoon. Pero kung ina-accept mo ang ating Panginoon, marirealize mo, mai-experience mo sa buhay mo kung gaano kahalaga ang ating Panginoon sa buhay natin.
Katulad ng iyong asawa, once na na-realize mo na napakahalaga pala ng asawa mo sa buhay mo, pahalagahan mo siya, sasabihin mo, nagkulang ako, patawarin mo ko, hindi ko nakita yung mga paghihirap mo. Ngayon, na-realize ko na napakahalaga mo pala sa buhay ko. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Kapag na-realize mo yung pagmamahal ng ating Panginoon, tinanggap mo yung pagmamahal niya sa puso mo, bubukal yan sa puso mo. Mararamdaman mo, alam niyo, totoo yan, yung pagmamahal na yan. Nung ako isang Kristiyano, dumadalo ako sa To God Be the Glory. Bata pa ako na, nasa 20 years old pa ako nun. Ang sabi ko, pinalabas nila sa loob ng simbahan yung The Passion of Christ. Nakatayo lang ako doon. Sabi ko, ba't kaya sila nag-iiyakan? Pinapanood lang naman nila The Passion of Christ. Ba't sila umiiyak? Tapos nakita ko ang Panginoong Jesucristo habang hinahagupit siya. Hanggang sa pinako siya sa krus. Ang sabi ko sa kanya, kilala lang kita sa pangalan, Jesus Christ. Pero, wala akong pake. Wala akong pake sa'yo. Napako ka man sa krus. Kilala lang kita sa pangalan. Ganun ang paghahamak ko sa Panginoon. Pero Christian na ako. Pero nung tinanggap ko sa puso ko ang Panginoon, nung napanood ko, pangalawang beses ang Passion of Christ, talagang sobrang umiyak ako. Sabi ko, Lord, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nag-alay ng buhay para sa akin? Ngayon ko lang na-realize yung pagmamahal mo para sa akin. Ngayon ko lang na-realize na naramdaman yung sugat na dinanas mo. Ang Panginoon namatay sa krus. Hindi ko naramdaman, hinamak kita noong una. Noong una, hindi ko alam na mahal mo pala ako. Pero nung naranasan ko yung pagmamahal mo, ngayon ko lang na-realize na sobrang mahal mo pala ako. Ganon, yung tunay na pagtanggap ng pagmamahal. Nung gabi ng ating Panginoon ay bugbugin, ang sabi ng mga tao sa kanya, dinurahan siya, sinapak siya, binatukan siya. Ano sabi nila? Sige, hulaan mo nga kung sino pumatok sa'yo, sino nag-ano sa'yo. Hulaan mo. Pero Panginoon, hindi siya sumuko para sa atin. Hindi siya sumuko. Kaya niyang gawin na patayin ng tao dahil Diyos siya. Pero ano nangyari? Noong sa harapan ni Pilato, ang sabi ni Pilato, walang kasalanan ng tao nito. Sabi ng tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Dahil sinarado nila ang kanilang puso, ang kanilang mga mata, ang kanilang tenga. Ganon tayo mga Kristiyano, sinasarado ninyo ang tenga, ang puso ninyo, ang mga mata ninyo. Kaya kayo mismo nagpapapa ako sa krus sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tayo, habang tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, patuloy ninyong ipinapako sa krus ang Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tayo mismo, nandun tayo. Nandun tayo 2,000 years ago, nandun na tayo. Tayo mismo nagpapapako sa krus sa Panginoon. Sa bawat hindi natin pag-accept sa ating Panginoon. Sa bawat pagpapatuloy natin sa pagkakasala. Patuloy natin ipinapako sa krus ang ating Panginoon. Isipin ninyo, sa bawat latay na tinanggap ng ating Panginoon, laman yung nawawala sa Kanya. Gaano kasakit na maranasan niya yung ganung bagay na may katawang tao. Hindi natin kayang tiisin ng ganun, pero ginawa niya yun ng Panginoon para sa atin. Ginawa yun para patunayan yan, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya huwag kang umiyak sa mga problema na meron ka. Mahal ka ng Panginoon. Ang kailangan niya sa iyo ay manampalataya ka, bumangon ka at magdasal. Lumapit ka sa Panginoon. Ang sasagot sa iyo, Panginoon, oo, gusto kitang gumaling. Sa lahat ng mga problema mo, gusto kitang gumaling. Lumaya ka sa kasalanan na meron ka. Amen. Dahil 2,000 years, ginawa ko na yan para sa iyo. Sabi niya nga, tayo gumaling sa mga pahirap na dinanas niya. Sa mga hagupit na dinanas niya. Magaling na tayo. Huwag na natin panatiliin sa atin yung kasalanan. Amen. Tanggapin natin sa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating Panginoon, sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong parit, mga pinuno tagapagturo ng kautusan. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay.
Patunay lamang na tayo'y tumanggap na ng panibagong buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na yung dati nating buhay. Ngayon, dumanas man tayo ng mga hirap, mga problema, magaan na lang yan kasi nga kasama ko ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Ganyan ang lagi ninyong isipin. Hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon naghihintay lang sa inyo. Naghihintay lamang na kayo'y lumapit, idulog ninyo ang lahat ng problema ninyo. Huwag kayong mahiya sa harapan ng Panginoon. Sabihin ninyo lahat ng mga inanakit ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito sa aklat ng John chapter 14, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Yun ang nais ng Panginoon. Nais ng ating Panginoon na tayong lahat ay makapiling niya doon sa kaharian ng langit, hindi dito sa mundong ito. Huwag niyong naisin ang mundong ito dahil ang mundong ito darating ang araw, pupuksain ng Panginoon ang mundong ito. Maglalaho ang lahat ng pinaghirapan ng tao. Pero, ang pananampalataya at pagmamahalin niyo sa Panginoon ay mananatili. Magkakaroon ito ng bunga at buhay na walang hanggan. Kung kayo mananatiling tapat lang sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, patutuo ko sa inyo kahapon, nagkaroon ako ng panaginip. Masasabi ko na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Meron akong patutuo sa inyo na kung saan nagkaroon ako muli ng isang panaginip patungkol sa pagparito ng ating Panginoon. Alam nyo, sa panaginip ko, sinasabi ng Biblia na magsusugo ang Panginoon ng 4 anghel sa 4 na sulok ng mundong ito para sunduin lahat ng mga hinirang niya. Nagpadala siya ng sugo na anghel. Ang sabi ng anghel, sige, sa araw na ito, matulog ka ng mahimbing. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng panaginip na napakaganda. Matulog ka ng mahimbing. Huwag ka na mag-alala. Bukas paggising mo, darating na ang Panginoon. Amen. Matulog ka ng maayos. Huwag mo nang isipin ang problema mo. Alisin mo yung alalahanin mo, matulog ka na ng maayos bukas. Darating na ang Panginoon. Alam niyo, paglabas ko ng bahay, nakasuot na ako ng puting lino. Ang bawat bahay na pinili ng Panginoon, nasa labas na sila ng bahay, nakasuot na sila ng puting lino. Naghihintay sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko, sa buong paligid nagliliwanag ng lahat. Nagliliwanag ng lahat ng pinili ng Panginoon. Tumingin ako sa langit, nagbukas ang langit. Bumukas na ang langit. Nakita ko sa ibabaw ng ulap yung presensya ng Panginoon. Amen. Susunduin na niya lahat ng mga pinili ng ating Panginoon. Matulog kayo na mahimbing dahil bukas darating na ang Panginoon. Huwag na kayong mag-alala. Pero may isang babae ako nakita doon. Hindi siya nakadamit na puting lino. Anong ginagawa niya? Abala siya sa trabaho sa loob ng bahay. Hindi niya namamalayan, hindi niya nakikita yung lahat ng nangyayari sa paligid niya dahil abala siya sa lahat ng bagay. Hindi niya nakikita na darating na ang Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga pinili, alam nila dahil nakasuot na sila ng puting lino. Sila'y susunduin ng Panginoon at iakyat sa langit dahil nagbukas na yung langit. Malapit na dumating ang Panginoon. Bakit ipinakita sa akin ng Panginoon yun? Dahil malapit na dumating ang Panginoon. Huwag ninyong
Huwag kayong maging abala sa mga problema ninyo. Maging abala kayo kung paano kayo maliligtas sa huling araw. Amen. Maging abala kayo kung paano ninyo pararangalan ng Panginoon. Yun ang abalahin nito sa buhay ninyo. Anumang araw, anumang oras, anumang panahon ng Panginoon ay darating. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tignan ninyo ang sarili ninyo. Kayo ba'y nakahanda na para ma-meet ang ating Panginoon? Nakahanda na ba kayo para kayo ay makapasok ng langit? O baka hindi pa rin kayo handa? Bakit kayo hindi handa? Kasi ang dami niyo pang pinoproblema sa mundong ito. Katulad ng babaeng nakita ko sa panaginip. Napakarami niyang pinoproblema. Ang dami niyang inaabala. Abalang-abala siya. Samantalang ang mga pinili ng Panginoon ay masaya na sila nakaabang sa pagsundo sa kanila. Kayo, tignan ninyo ang sarili niyo. Ready na ba kayo na sunduin kayo ng Panginoon? Hindi kayo ready. Kasi nga, ang dami niyo pang problemang iniisip sa mundong ito. Hindi niyo isuko sa Panginoon ang lahat ng iyan. Para saan pang pananampalataya kung hindi niyo kayang ibigay sa Panginoon? Ibigay ninyo sa harapan ng ating Panginoon lahat ng mga suliranin na meron kayo. Amen. Kaya nga sabi niya, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Baka masahol pa. Yan ang mangyayari sa iyo. Kasi nga, hindi mo ibinibigay sa Panginoon. Imbis na pagalingin ka ng Panginoon, mas lumalala pa ang problema na meron kayo. Kaya nga tingnan ninyo. Alam ninyo kung ano. Alam niyo kung anong dahilan kung bakit hindi natin ibinibigay. Sabi niya rito, mayroon kayong minimithi. Ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, magpasa inyo lamang iyan. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. May problema na nga kayo, hindi pa rin kayo humihingi sa ating Panginoon. May minimithi kayo sa buhay niyo pero hindi kayo humihingi sa ating Panginoon. Ganyan ang tao. Option ninyo ang Panginoon. Huli na. Sabi ng ating Panginoon, may 12 oras sa maghapon. Kapag lumipas ng 12 maghapon, gabi na. Hanggat 12 may umaga pa, lumakad ka na. Pero ang tao, sa umaga, hindi niya isipin ng Panginoon. Sa gabi na lang niya isipin ng Panginoon. Option, last choice mo na ang Panginoon. Hanggat may parahan gagawin mo. Pero last option mo ang Panginoon. Ano sabi ng ating Panginoon? Marami kayong plano sa buhay ninyo. Napakarami niyong plano. Pero, ang nagiging bunga ng inyong mga plano ay problema, stress, anxiety. Lahat ng iyan. Ang dami niyong plano. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon sa verse 3? Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Ang paghingi ninyo sa Panginoon, kaya hindi niya maibigay sa inyo kasi nga hilig ng laman. Isipin ninyo, huwag natin sisihin ang ating Panginoon sa mga bagay na kasalanan na rin natin. Minsan ang tao, may problema siya kasi kasalanan na rin naman niya. Madalas ang tao, nagdidesisyon siya ng mali. Kumikilos siya ng mali. Kasi nga, hindi niya idinudulog muna sa Panginoon ang lahat ng mga ginagawa niya. Ang sabi ng Panginoon, ibigay niyo sa akin lahat ng mga plano niyo. Ako ang tutupad ng lahat ng mga plano niyo. Pero ang plano mo ay plano mo lang. Ang gusto mo ay gusto mo lang. Hindi mo dinulog sa Panginoon. Pag dumating ang problema, saka mo idudulog sa Panginoon. Anong sasabihin mo sa Panginoon? Kasalanan ng Panginoon. Hindi ako tinutugon sa aking mga panalangin. Paano ka tutugunin ng Panginoon? Kasi gusto mo lang yan. Hindi, paano ko sabihin sa iyo, Panginoon? Hindi ko kalooban ng hinihiling mo. Sigurado ayaw mo yun. Kasi ang gusto mo ay gusto mo lang. Pero para sa Panginoon, kung ano ang kalooban niya, yun ang masusunod. Kaya nga Diyos nga siya. Diyos siya at Diyos siya. Hindi magbabago. Amen. Ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, sa panahon na iyon, lahat ng humihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sabi niya, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero anong hinihiling ninyo?
Once na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, anong pinagpe-pray mo? Lord, tulungan mo ako sa aking business. Dumating na ang Panginoon, ganyan pa rin hinihiling mo. Sinabi ng ating Panginoon, maliligtas lahat ng humihingi ng tulong sa huling araw. Nasa huling araw na tayo, ano pang hinihiling mo? Humihiling ka para sa pansarili mo, pero hindi ka humihiling para sa iyong spiritual na pamumuhay. Yun ang dapat mong hilingin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, walang alipin makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang kalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang kalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang daming kayamanan ng tao. Na-preach nila yan nung last Sunday pa. Kayamanan, kayamanan, kayamanan. Hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Panginoon at sa kayamanan. Sa huling araw, ang Panginoon lang ang magliligtas sa inyo. Kaya nga ngayon pa lamang, isipin niyo mabuti kung ano bang mga bagay na hinihiling niyo sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo, sa harapan ng ating Panginoon, tayo nagdarasal. 99%, 99.9999 kanino dasal? Ang dasal natin ay para sa atin. Sa atin yan, lahat. 99.99999. Anong 0.1? Kay Lord. Kay Lord lang ang 0.1. Paano nangyari yon? Sa paanong paraan nangyari yung 0.1 sa Panginoon lang? Sa pangalan ni Jesucristo kami dumadalangin. Amen. Yun lang ang hiniling natin sa Panginoon. Humiling tayo sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ito sa pangalan mo. Pero, 99.999, Lord, tulungan mo kami ng ganito, bigyan mo kami nito, tulungan mo kami. Ang dami natin, lahat sa'yo, 99.9% sa prayer mo. 0.1 lang sa Panginoon. So, pagdating ng katugunan ng Panginoon, hindi tutugon sa iyo. Kasi nga, makasalibutan mo kung humiling. Ganon ka humiling sa harapan ng Panginoon. Pero, katulad ni Solomon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, humiling ka ng 3 bagay. Humiling ka ng anuman. Kayamanan, mahabang buhay, mahabang paghahari, magtagumpay ka sa lahat ng digmaan mo. Ano sabi ni Solomon? Bigyan mo ako ng karunungan kung paano kita mapaparangalan. Ang sabi ng Panginoon, dahil mababang loob ka, ibibigay ko sa iyo mahabang panahon ng paghahari, mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo yung salilahi mo bilang hari continuously. Ibinigay sa kanya ng Panginoon ang mga bagay na hindi niya hinihiling. Dahil humiling siya ng bagay na kung paano niya pararangalan ng Panginoon. Sa lahat ng kahilingan ninyo, nandun ba yung pagpaparangalan niya sa Panginoon? Wala. Lahat ng hinihiling natin sa ating Panginoon, wala. Sa pansarili lang natin yan. Paano mo mapaparangalan ng Panginoon kung hihiling ka, Lord, tulungan mo ako magkaroon ng sasakyan. Maggagala-gala ako kasama ng aking mga kaibigan. Pero kung sasabihin niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para masundo ko yung mga tao na nasa malayong lugar. Ewan ko lang kung di ka bigyan ng Panginoon ng sasakyan. Humihiling kayo sa ating Panginoon na mali yung paghiling ninyo. Kaya nga sa harapan ng ating Panginoon, humiling kayo ng mga bagay na espiritual na kung paano niyo pararangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo, nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako marunong maggitara. Pero gusto kitang parangalan. Hindi ako marunong maggitara. Maggigitara ako para sa iyo. Alam niyo, naging worship leader ako. Kahit na hindi ako marunong maggitara, naging worship leader ako. Kasi hiniling ko sa Panginoon na parangalan siya. Naggigitara ako na walang tono, lahat walang tono, walang chords, gumaganon lang ako. Basta nagpupuri ako sa Panginoon. Amen. Ang lahat ng tao ay nagpupuri, wala silang pakialam sa akin. Worship leader ako, pararangan ako Panginoon. Ganyan ako sa harapan ng Panginoon. Hanggang sa hindi tumagal, nagtagal ng panahon, natuto ako maggitara. Naparangalan ko ang Panginoon. Lord,
kong mangaral ng salita ng Diyos. Gusto kong maging pastor. Sabi ko sa Panginoon, ginawa niya akong translator. Tagapag-translate ng pastor. Kung ano pinapahayag ng pastor, ganun din ang pinapahayag ko. Naging pastor ako. Bilang tagapag-translate. Lahat ng inihiling ko sa Panginoon, kung paano ko siya pararangalin, ibinibigay sa akin ng Panginoon. Continuously. Ang hinangad ko sa sarili ko kung paano ko pararangalan ng Panginoon. Hindi ako humiling ng anumang bagay, kundi humiling ako sa Panginoon. Lord, gamitin mo ako. Tulungan mo ako, madagdagan pa yung mga bagay na ipagpapasalamat ko sa iyo. Ganun yung hiniling ko sa Panginoon. Kaya lumago sa pananampalataya. Ang sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan na maunawaan ng Biblia. Narito ako sa inyong harapan. Nagpapahayag ngayon ng salita ng Diyos bilang katugunan ng Panginoon. Dahil hindi ko ito hiniling sa pansarili ko lang, kundi sa Panginoon mismo. Ang Panginoon na magbibigay sa akin ng parangal. At sa bawat isa sa inyo magbibigay ng parangal. Kung paano ang tinugon ng Panginoon yung paralitiko, ganun din kayo. Pararangalan kayo ng ating Panginoon kung kayo'y magiging tapat na lingkod niya. Amen. Kahit anong ministry ninyo, ang ating Panginoon ay nakikita niya. Hindi man tayo pantay-pantay sa ministry, ang Panginoon, pantay pa rin tumingin sa inyong harapan. Ang tinitignan ng ating Panginoon, ang iyong puso. Ang Panginoon nakatingin sa inyong puso. Kaya nga, sa Panginoon, lahat tayo itinutuwid ng ating Panginoon sa mga pagkakamali natin. Huwag niyong ikasama yung mga pagkakamali, yung mga pagpapalo sa atin ng ating Panginoon. Huwag niyong ikasama. Huwag niyo rin tignan yung mga sitwasyon na meron kayo ngayon. Merong tao na nagre-regret na dahil ito yung napangasawa ko, nagre-regret siya dahil ganito yung asawa ko. Sana hindi ko na lang siya napangasawa. Meron tao nagre-regret na napakaraming mga anak, sana hindi ko na lang ito naging anak. Alam nyo, huwag kayong mag-regret. Masasabi ko sa inyo, pinagpala kayo. Amen. Pinagpala kayo ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Dahil sa pamamagitan ng inyong asawa, sa pamamagitan ng inyong mga anak, nakilala ninyo ang Panginoon. Kung dati nasa salibutan kayo, ang inyong asawa ay isang Kristiyano, ginawa yan ng Panginoon para kayo ay tawagin. Katulad ng isang paralitiko, more than 38 years, tinawag siya ng Panginoon. Nagkaroon ng pananampalataya. Kayo rin naman na, dati kayong nasa salibutan. Huwag niyong ika-regret yung mga bagay na nangyayari sa inyong buhay. Huwag niyong sisihin ang inyong asawa, huwag niyong sisihin ang inyong mga anak. Yan ang lahat ay plano ng Panginoon para sa iyo. Pinlano ng Panginoon na siya'y maging paralitiko nang sa gayon. Pag dumating ang time, perfect timing. Pag dumating ang pagkakataon na lumapit sa iyong Panginoon, eksaktong time, maliligtas ka. Perfect timing lang para sa Panginoon. Huwag kayong magduda sa lahat na nangyayari sa inyong buhay. Huwag niyong ika-regret lahat ng nangyayari sa inyong buhay. Ang Panginoon, perfect timing lahat ng yan. Go lang kayo ng go. Huwag kayong lilingon. Huwag kayong lilingon. Diretso lang kayo. Huwag kayong lilingon, sabi ng Panginoon. Dito ka lang. Alam nyo, ganun ang Panginoon para sa atin. Ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Yakapin mo lahat ng mga problemang yan. Dahil yung problemang yan, ituring nyo yan na pagpasan ng krus. Ang krus na sinasabi ng ating Panginoon, napakabigat. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakabigat. Pasanin ninyo yung krus, sabi ng ating Panginoon. Pasanin ninyo. Saan man kayo magpunta, pasanin nyo ang krus. Kaya nga, saan man kayo makarating, kahit na problema pa yan, yakapin nyo lang. Dahil ang tunay na kayakap ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya mismo ang tunay na kayakap ninyo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, meron akong patotoo sa inyo na isang tao. Isang tao na, dalawang tao pala to. Patotoo ko lang sa inyo. May dalawang tao na nag-suicide. Isang tao na hirap sa buhay. Ang sabi niya, sawang-sawa na ako sa buhay kong ito. Sawang-sawa na ako. Ang daming problema. Gusto ko nang putulin ang problema ito. So, nakapag-decide siya na mag-suicide. Nung nag-suicide siya,
nagbigti siya, namatay. Dahil ayaw niyang yakapin ang problema sa buhay niya. So, para makawala sa problema, nag-suicide siya. Ang isa naman, suicide din. Magkaibang dalawang to. Nag-suicide din yung isa. Ang sabi ng isa, walang nagmamahal sa akin. Wala ni isa man nagmamahal sa akin. Gusto ko lang ng pagmamahal. Pero wala nagmamahal sa akin. Nag-suicide siya. Sabi niya, lalagutin ko na ang buhay ko kasi wala naman nagmamahal sa akin. Naglaslas siya. Pero, pagkatapos niya maglaslas, naubos ang dugo niya, nabuhay siya. Anong nangyari? Paano siya nabuhay? Bago siya malagutan ng hininga, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung totoo ka, buhayin mo ako. Pag nabuhay ako dito, patutuhanan kita. Sasabihin ko sa lahat ng tao, yung ginawa mo sa buhay ko. Naglaslas siya ulit. Still, hindi siya namatay. Nawalan lang siya ng mana. Buhay pa rin siya. Nung nabuhay siya, anong ginawa niya? Isinulat niya ang kwento ng buhay niya. Nadyaryo ang buhay niya. Maraming tao yung nakabasa ng kwento ng buhay niya. Bilang pangako niya sa Panginoon. Kung bubuhayin mo ako, Panginoon, papatotoo kita. Amen. Pararangalan kita. Ngayon, yung buhay niya, napakatindi ng pananampalataya niya. Very close sa Panginoon. Wala siyang ibang tinatawag kundi ang Panginoon. Saan man siya pakarating, tumatawag siya sa Panginoon. Amen. Yun ang pinagkaiba. Kapag tumawag ka sa Panginoon, kahit na yan pa'y kamatayan, ang Panginoon tatakbo para sa iyo, para iligtas ka. Amen. Kahit pa kamatayan pa yan, walang makakapaghiwalay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Bago ligain ang mundong ito, nakasulat na aming pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Nandun na sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Kaya gaano man karami ang problema mo, ang Panginoon, mananatili sa tabi mo kasi nga nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi magbabago. Amen. Hindi magbabago yon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak kita ha. Hindi magbabago yon. Hindi magbabago yung galing ka sa akin. Nandito yung pangalan mo, anak kita. Hindi magbabago yun. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, gaano man kalaki ang problema mo, hindi magbabago. Anak pa rin kita. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka, katulad ng dalawang nag-suicide, yung isa hindi tumawag. Yung isa tumawag sa Panginoon. Binigyan niya ng pagkakataon ang Panginoon na para kumilos sa kanyang buhay. Although na hinamon niya ang Panginoon, kung totoo ka talagang Diyos, tayo, Christian na tayo, alam na natin na may totoong Diyos. Ang Diyos ay buhay. Kaya nga, sa bawat hamon ng inyong buhay, ang Panginoon, laging tumatakbo para sa inyo. Tatakbo siya para tulungan kayo ng ating Panginoon kasi nga, ang inyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Yan ang hinahabol ng Panginoon. Pero once na dumating ang araw ng paghuhukom, at hindi kayo nanampalataya sa ating Panginoon, sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Lumayo ka sa akin na gumagawa ng masama. Binigyan kita ng pagkakataon na para ikaw ay manampalataya. Habang nabubuhay ka, ibinigay ko sa iyo lahat ng salita ko, pero hindi ka pa rin naniwala. Ikaw ay mapupunta ng impyerno. Kaya nga habang nabubuhay tayo sa mundong ito, manampalataya lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya tayo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humingi kayo sa ating Panginoon, magdasal ka, nang sa gayon tugunin ka ng ating Panginoon. Humanap ka at kayo ay makakatagpo. Sabi ng ating Panginoon, humiling ka. At pagbibigyan ka naman ng ating Panginoon, napakayaman ng Panginoon.
Huwag mong isipin mahirap ang Panginoon. Siya nga may-ari ng mundong ito. Mayaman ang Panginoon. Yun nga lang, matuto kang maging patient. Matuto kang maging patient. Kaya nga sabi niya, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kumatok ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo naman ako. Alam mo naman na sobrang nahihirapan na ako dito. Huwag mo naman hintayin na mawalan pa ako ng pananampalataya dahil sa sobrang dami ng problema ko sa buhay kong ito. Tulungan mo na ako ngayon, Panginoon. Alam mo anong dasal ni David? Nung siya hinahabol ni Saul, sabi niya, Panginoon, please naman, ligunin mo na ako, Panginoon. Ligunin mo na ako. Alam mo yung bata? Lumingon ka na. Lumingon ka na sa akin. Tulungan mo na ako. Dali na. Ligunin mo na ako. Ganon si David. Isa siyang bata na nagmamakaawa sa kanyang ama. Ganon din tayo. Magmakaawa tayo sa ating Panginoon. Katulad ng pangako ng ating Panginoon, anuman hilingin nyo sa aking pangalan, ay tutugunin ko. Manampalataya ka lang sa ating Panginoon. Napakahabang panahon na hinintay ng ating Panginoon para ikaw ay tumawag sa Kanya. Siya 38 years naghintay ang Panginoon para siya ay maligtas at magkaroon ng pananampalataya. Kayo, ilang years ang hihintayin ninyo para sabihin niyo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Hanggang kailan ninyo sasarado ang inyong puso sa Panginoon? Hanggang kailan ninyo sasarado ang inyong mga mata, ang inyong tenga? Kapag patay na kayo, hindi na ninyo mabibigyan pa ng second chance. Lalong hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng second chance para mabuhay kapag kayo'y nasa hukuman na. Sasabihin ng ating Panginoon, ipakita sa screen ang naging buhay niya. Sa palagay niyo ba ipapakita ng Panginoon lahat ng mga kabutihang ginawa niya lang? Yung mga kasamaan ang gagawin ng Panginoon. Dahil nga yun ay paghatol. Nasa hukuman ka, natural ang sasabihin doon lahat ng mga kasalanan na ginawa mo. Kaya nga dito pa lamang sa mundong ito, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pag-asa na tayo ay tumawag sa Panginoon. Kasalanan man yan, karamdaman man yan, problema man yan, lahat ng yan ay iisa lang. Iisa lang sa harapan ng Panginoon. Ang gusto namang Panginoon na makita sa atin, faith, pananampalataya. Yun ang gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Ako'y Diyos. Sabi ng Panginoon, walang imposible sa akin. Lahat sa Panginoon ay kaya niyang gawin. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang tao malabo para sa kanya na gawin ito. Pero pagdating sa Diyos ay walang imposible. Yun dapat ang paniwalaan ninyo. Walang imposible sa Diyos. Bukas, tutugon ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Mamaya, tutugon ng Panginoon. Amen. Dapat ganoon. Faith lang tayo. Pero higit sa lahat, isuko ninyo sa Panginoon ang lahat ng inyo. Isuko ninyo lahat ng mga nararamdaman ninyo. Faith, gagaling ako sa karamdaman kong ito. Lalaya ako sa kasalanan ito. Hilig man yan ng laman, social media man yan, lahat ng yan. Lalaya ka kung gusto mo lang. Kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo at magmamatigas ka, sasabihin sa ng Panginoon, mas lalala pa ang kondisyon mo. Pero kung ibibigay mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, halika, mag-usap tayo. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, kaya kitang paputiin. Yun ang pangako ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Manalangin tayo, anuman ang mga bagay na meron tayo sa atin. Mga karamdaman man yan, mga kasalanan man yan, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Kung tayo man ay pinanghihinaan sa pananampalataya, hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng malaking pananampalataya. Hilingin natin sa Panginoon. Ang kaligtasan ang hilingin natin. Hindi kaligtasan lang ng pangsarili natin, kundi kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Tayo'y patawarin ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayong lahat ay tumawag at manalangin sa ating Panginoon.